Makalipas ang halos 6 na buwan mula noong nilibing ang aking tiyahin noong Agosto 17 sa taong 2024, ngayon lamang ako nakabisita kay Lola Nene. Panahon ng tag-ulan at mataas ang level ng high tide. Dahil sa mataas ang level, umaangat na rin ang tubig papunta sa lugar na ito. Ikalawa ng Nobyembre, araw ng mga kaluluwa, ay mataas ang level ng tubig dito sa sementeryo dahil na rin sa patuloy na pag-ulan dulot ng hanging habagat. Ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, nananatili lang kami sa bahay dahil sa sungit ng panahon at nagkaroon ng sakit ang aking anak. Noong ika-17 ng Disyembre, ilang araw bago ang Pasko, kasama ko ang aking anak. Nagtangka kami na bisitahin si Lola Nene, ngunit halos ang daan papunta sa libingan ni Lola Nene ay basa ng tubig at puno ng lumot. Ngayong araw na ito, ika-6 ng Pebrero 2025, ay sinubukan kong dalawin muli si Lola Nene. Halos tuyo na ang daan papunta sa libingan niya. Sa aking panayam kay Kuya Jess, ang tagapagmahala ng sementeryo, mayroon pa rin tubig at malumot pa rin ang sementeryo noong unang araw ng Enero. Kapag oras na raw ng high tide, umaangat na rin ang tubig sa sementeryo. Mga 5 araw na raw tuyo at malumot ang daan sa loob ng sementeryo. Bukod kay Lola Nene, dito rin nakahimlay ang aking pinsan na si Raymond. Ang aking tiyuhin na masayahin at palabiro na si Tito Dani. Ang aking lolo na tatay ng aking ina na si Lolo Ando. At katabi rin niya ang kanyang esposa at ang aming lola na mahal kaming mga apo na si Inang Sula. At nito lang nakaraang taon, ang aking tiyahin na si Tita Pelly. O Jesus ko, lingapin mo ng mata mong maamo ang mga kaluluwang mahal namin sa buhay. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagpapahingang walang hanggan. Iwanagan mo sila nang hindi magmaliw mong ilaw. Natag nawa sila sa kapayapaan. Inihahabilin namin sa iyo, O Panginoon, ang kaluluwa nila sa pagpanaw nila dito sa lupa. Iyo pong ipatawad ang kanilang buhay at ang alang-alang sa iyong habag. Loobin mong manatili sila sa iyong banal na kaharian. Siya nawa.